Yan, magandang buhay sa atin lahat, oh. At sa mga nanonood sa ating, of course, sa ating live, welcome as well. And syempre kung ikaw ay napadaan dito, maybe sa Facebook or maybe sinend sa'yo yung ating link or maybe nasa story, o di ba, yung mga dumaan lang sa algorithm mo. Grabe, praise God, no? Nasa algorithm mo na si Lord. Come on. And of course, dun sa mga taong shout out dyan, nagtatag sa ating comment section. Welcome na welcome. Actually, sobrang na-appreciate ko yung mga taong nagko-comment dyan at nagtatag, sinishare ito. And of course, dun sa mga maybe they're sending it privately sa Messenger at yung mga nanonood naman sa atin sa Team Replay. Ayan. So napapanood tayo sa buong mundo, 'di ba? Iba't ibang time zone at yung iba ginagawa itong devotion. Come on. This is open for everyone. You are welcome here in our fellowship, our Bible study. No specific religion, just pure relationship with God. So if you're someone that gusto talaga makilala si Jesus and you've been wondering all this time, no, na paano ba aralin yung Bible, paano ko ba maintindihan yan, no, you're welcome here. And tonight, hindi lang tayo mag-uusap actually tungkol sa faith. Mag-uusap tayo tungkol sa relentless faith. Wow, nakita niyo yung title natin kanina, di ba? Yung faith na kahit pagod ka na, lumalaban pa rin. Yung faith na kahit pinapatahimik ka, sisigaw pa rin. Di ba? Parang ako pause ngayon. Yung faith na kahit walang kasiguraduhan, lalapit pa rin. O di ba? Because sometimes breakthrough is not for the talented. It's for the relentless. And before we go deeper, pause muna tayo, no? Because we always begin this with our grateful Genesis, our grateful beginning. Kasi kahit ilang beses na tayong bumibitaw, hindi tayo binibitawan ni Lord. Come on, di ba? So, pasalamatan natin siya. Kung nanonood ka dyan sa live, i-comment mo dyan, ano yung top 3? Top 3 na ipinagpapasalamat mo, no, this week. Yan. So ako, sobrang ipinagpapasalamat ko tong linggong to because this is really a blessed week. Kasi this week, I was blessed na maka-attend sa Go Conference nitong for 2026. So, nakaka-bless kasi I had the chance na maka-attend dun sa MOA Arena. 86 nations gathered, all for one reason, no? To shout for Jesus. Sobrang sarap, sobrang saya. And I'm also grateful because actually it was a 4 days conference, no? Because yung day 1 talaga is campus conference. Wow. And yung brother ko umattend doon, nakaka-bless. Kasi imagine, MOA Arena, 12,000 students all shouting the name of Jesus. Come on. Grabe, no? Pwede pala yun. Pwede pala talaga. Sarap pala makakita ng mga youth na talagang sobrang uhaw at sobrang love na love si Jesus, no? And nakaka-bless because we met, no, bukod sa mga iba't ibang nations, iba't ibang mga lahi, we've got to hear God's word and especially yung testimony ng mga taong grabe, no? Hindi lang natin pwedeng banggitin dito sa social media pero no, they are people from creative access communities, no, and countries. Ibig sabihin po they are from highly persecuted countries, no. Pero sobrang sarap marinig, ma-witness, and sobrang ma-appreciate mo din na tayo, we're here in a country na we can freely, no, preach the gospel, study the word. Ito, nakakapag-live tayo. Lalo na kayong mga nanonood dito, no? Especially yung mga uma-attend sa Zoom, no? Pero grabe, no? Sa ibang countries, grabe. Kaya, praise God, sobrang nakaka-bless. And ang sarap sumigaw, ang sarap kumanta, no? Sa
sa arena, no? Ramdam mo yung dagundong. Pero most especially, mas ramdam mo yung Holy Spirit, no? Doon sa part na yon. Kaya, yun yung pinaka-highlight ko actually this week. Kasi, sobrang pagod. It started, well, we always have gathering, no, with our business Monday. Then, campus conference on Tuesday. Then Wednesday to Friday was Go Conference. Then we had a training yesterday, kaya yung boses ko malapit na. Praise God, no? At umabot pa nga this Sunday, no? Thank you, Lord. Ayan. So again, kung ikaw yung ikaw ay nandiyan sa live, nanonood ka ngayon, no? Comment down there yung top 3 na ipinagpapasalamat mo ngayon, no? We'd love to read that. We'd love to pray for you and we'd love to rejoice with you as well, no? So, let's pray muna sa mga pinagpapasalamat natin. Lord, maraming salamat po sa patience mo sa amin, Lord. Salamat kahit minsan kami ang sumusuko, Lord, and minsan sobrang pagod na kami, but it's all by your grace, Lord. It's your strength that sustains us. Kasi ikaw, hindi ka napapagod at hindi ka sumusuko, Lord. And salamat sa mga pagkakataon na naririnig mo kami, Lord, kahit hindi rin kami consistent. In Jesus' name we pray. Amen. And of course, hindi ko na para patagalin, we will now receive the Word of God. Let's welcome our spiritual father, mentor from Bacolod, Pastor Ralph Dulman. Magandang buhay, Pas. Magandang buhay sa lahat. I'm happy I'm here with you and thank God na nakagather tayo. Also, praise God, no? Dumaan din lahat ng anak ko, asawa ko sa fever, trangkaso, ubo. Praise the Lord, na-sustain ako, hindi ako nahawa. And also, twice na pa-doktor yung second child ko. Si Caris, yung pinaka-eldest, last time, nag-medication din ng antibiotics. Si Kali, yung bunso, antibiotics din. May follow-up check-up bukas. So, talagang pabalik-balik kami sa doktor and please pray for us also na makarecover na sila kasi end of school year na. But anyway, praise the Lord. He is our healer. Salamat sa Panginoon, provider. And thank God, nag-meeting din yung Share Christ community leaders kanina. Kasi last time, pinabakbak yung walls. Today, ang pinagmitingan, iparaffing na semento naman ang flooring. Para maka-join na rin po maka-join kami sa isang bubong na lang. No? Medyo mabawas-bawasan yung sa akin every Sunday. And also, at least makafocus kami in other days about sa outreach. So, yun yung mga updates dito sa Bacolod. Thank you so much for being part of this, for praying for us, supporting us in any way you can. No? So, the Word of God continue to spread dito, even kahit sa ang baluarte ng mundo na merong nagpipreach, even sa online. Salamat sa Panginoon. Even yung iba, akmang-akma ang Word of God daw sa kanila kahit recorded man yan or mag-attend sila sa live ni Lawrence or papasok dito. Talagang the Lord speaks. So yun din, no? Let's ask for God as we read the story of Jesus heals two blind men sa account ni Matthew. Sa account ni Mark at Luke, isa lang. But anyway, I'll explain why. Okay? So isa-isa natin to i-read and let's ask God for wisdom first. Father in heaven, give us wisdom and let the grace of Jesus Christ continue to be with us, be our portion, even in our high moments or low moments. I know in our weakness, the grace of Jesus will be perfected and experienced by everyone, especially by His children. So thank you, Lord, for your presence through the Holy Spirit. Speak, O God, through your word. In Jesus' name we pray. Amen. So again, let me read in Matthew chapter 20, verse 29 to 34. Bakit ito yung lesson natin? By the way, ang next week kasi, triumphal entry. Yan yung palaspas na Sunday. So ito yung story before that. That's why every year, bumabalik ako dito sa mga story na to. Ang isang message din before triumphal entry, yung kay Zacchaeus.
So kanina yan yung mensahe ko naman sa outreach. But sa atin, ito yon. Let's read. And as they went out of Jericho, bantayan nyo yan yung out of Jericho, a great crowd followed him. In other Bible versions, sinabi dyan, as they were leaving Jericho. Now, what's the difference sa kay Mark at Luke? I'll explain it later. So, palabas ng Jericho, si Jesus, maraming crowd following him. And behold, there were two blind men sitting by the roadside. Anong ginagawa nila? Sinabi dito, and when they heard that Jesus was passing by, they cried out, Lord, have mercy on us, Son of David. Sumigaw silang dalawa. And the crowd rebuked them in verse 31, telling them to be silent. Tumahimik kayo. But they cried all the more, Lord, have mercy on us, Son of David. Now, wait, anong context? Bakit pinapatigil? Pinapahinto sila sa sigaw or pinapatahimik? Ang context is, lahat ng mga PWD noon walang kwenta sa kanilang society, ina-echapwera yan, siniset aside yan, hindi nila yan pinagbigyan ng pagkakataon or binibigyan ng atensyon, hindi nila tinutulungan. Bahala ka mag-survive on your own. That's why they are begging because no one is there to help them except may maglimos sa kanila. So ang kultura nila noon sobrang harsh. Pag ikaw ay PWD, may kapansanan, wala kang ibang gagawin, survive on your own. And one way is asking for alms. Kung ikaw naman ay walang parents, ganun din, survive on your own. Or else, actually, may maraming tao noon, pag wala kang nanay or tatay, orphan ka, kukunin ka rin nila as slave. Pwede ring manglilimos ka for them to earn. So whatever they will do to you, wala ka ng karapatan. Ginagawa kang slave pag orphan ka. Pag widow ka, ganun din. Survive on your own. So, ito, ganun din, kaya pinapatahimik. Para bagang sinasabi ng mga tao, huwag kayong distorbo dyan. Dyan lang kayo sa gilid. Huwag nyo nang kunin yung atensyon ni Jesus. Wala kayong karapatan na tumawag sa kanya. Parang yun ang gusto nilang sabihin. Pero all the more, nakita natin sa binasa natin, palakas ng kanilang pagtawag kay Jesus Christ. Verse 32, Matthew 20:32. And stopping, tumigil si Jesus, narinig niya yung tawag sa kanya. Jesus called them and said, what do you want me to do for you? Ano bang gagawin ko para sa inyo? Anong gusto niyong gawin ko para sa inyo? And they said to him, Lord, let our eyes be opened. Gusto po naming makakita. And Jesus, in pity, touched their eyes. Take note, si Matthew, tinouch daw ang eyes ng mga bulag na ito. Talagang nilista niya. And immediately, they recovered their sight and followed him. Take note, recovered. Noon, hindi sila bulag. Nabulag sila in the middle of their life. Gusto nilang ma-regain ang sight nila, naka-recover from their sight. Anong konteksto nito? Most of the people sa mga disyerto na lugar noon, wala pa namang Ray-Ban noon, di ba? Nabubulag because sa sobrang init na nag-bound sa kanilang mga mata. So, ganun po. They recovered, meaning nakakita sila ulit. Noon, hindi sila bulag, later nabulag. Then, naka-recover at Jesus, when Jesus touched their eyes. Dito pa lang, Lawrence, yung i-feel mo, ikaw ang bulag, tinatch yung eyes mo, at naka-recover instantly. Di ba? Dito pa lang, sermon na ito eh. But let us read again another verse found naman sa Mark 10 para mas maintindihan natin. Sa Mark 10 naman, dito natin, ito yung account ni Mark. Jesus heals blind Bartimaeus. Welcome na, Ann. Dito, may pangalan. Kanina, dalawang blind men. Dito, may pangalan na. So, iba pa kay Mark. Bakit ganito? Alam niyo ba, most of the gospel writers na si Matthew at si Luke,
kinuha nila ang resources nila sa pagsusulat kay Mark. That's why mas may alam si Mark. Saan galing yung pangalan na ito? Ibig sabihin lang nito, si Mark bilang disciple siya. Dinisciple siya ni Peter. Maraming nakita si Peter na pinasa sa disciple niyang si Mark. Si Mark, siya ang nagsulat nito. So Mark is not part of the 12. The same with Luke. Si Dr. Luke kasama yan ni Paul. But here they are, writing their own narrative of Jesus healing the blind. And ang pangalan, according to Mark, si Bartimaeus. Amazing, right? Basahin natin. And they came to Jericho. Kanina, they went out of Jericho. Ito, pumasok sa Jericho. Ano ang explanation? Dalawa ang Jericho. The old Jericho na nagiba dahil umikot sila ng 7 days, 1 ikot a day, at on the 7th day, 7 na ikot, at sa pinakalas na ikot, nag-shout sila at nag-blow ng trumpets. Yun yung old Jericho. Ang sabi ni Lord, huwag niyong i-rebuild ang Jericho because if you rebuild Jericho, someone will die. Pero sa 1 Kings, para accurate tayo, sa 1 Kings, pina-rebuild ito ni Ahab. 1 Kings chapter 16, doon sa mga last verses. To the point, nung pina-rebuild niya, ang Jericho, totoo ang naging curse. Sabi ni Lord, huwag i-rebuild kasi may mamamatay. Basahin natin. Ni-rebuild ni Ahab sa 16. At sa verse chapter 1 Kings 16 verse 34. Okay, in his days Il of Bethel built Jericho. He laid its foundation at the cost of Abiram his firstborn. Nung tinayo ang foundation, namatay ang anak na si Abiram. And set up its gates at the cost of his younger son, Segub. According to the word of the Lord, which he spoke by Joshua, the son of Nun. Si Joshua ang leader nun, nung na-fall down ang Jericho. Huwag na i-rebuild because if you rebuild this, may mamamatay. Matigas ulo ng mga tao. They rebel against God. That's why sa 1 Kings chapter 17, pinadala na si Elijah to declare famine sa land. Kasi tigas na talaga ulo no? Hindi na nakikinig, ang Baal na yung sinasamba, hindi na si God, at may mga Asherah poles pa sila sa bahay, kung sa equivalent ngayon sa atin, mga Diyos-Diyosan, sa kanila noon Asherah poles sa bahay. Pag nag-worship sila sa labas naman, they gather to worship Baal. Sa bahay, Asherah poles. So grabe na yung wickedness during Elijah's time. So going back, merong old Jericho, merong new. Kasi bakit pinatayo ulit? Okay? That's why hindi contradiction si Matthew kay Mark. Si Matthew going out of Jericho, going out of old Jericho, going in naman si Mark sa new Jericho. That's the story. Pinagtagpi-tagpi lang natin. So, ano nang nangyari dito? As they came to Jericho and as he was leaving Jericho, yan na, nilista mismo ni Mark pala. Going out of Jericho and going in Jericho. Nakita niyo, Lawrence? Sa Mark chapter, Mark chapter 10 verse 46. They came out of Jericho, the old Jericho. They came in. Baliktad. They came to Jericho, the new Jericho, and came out of Jericho, the old Jericho. Okay, so at least alam niyo lang. With his disciples and a great crowd following Jesus. Bartimaeus, pinangalanan. So, ang picture ng story, dalawang blind. Pero si Mark nag-focus lang kay Bartimaeus. So, hindi siya contradiction again. Okay? Kung sa kaso pa, nag-corroborate yung testimony ni Matthew at ni Mark, hindi nag-contradict, corroborate. Mas nadagdagan, mas tumibay ang witness nilang dalawa. Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus. Ang meaning kasi ng bar, son of Timaeus.
So, parang ako, son ako ni George. So, dapat ang pangalan ko, Bar George. Son of George. Pero ang pangalan ko is Ralph George. Dinagdagan ng Ralph. So, Bar means son of Timaeus. And he was sitting by the roadside. Verse 47. Anong sinabi? Mark 10:47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, kasi bulag siya, nakadepende lang siya sa pandinig niya, nung narinig niya that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of God, Son of David, have mercy on me. Son of David means nasa linyada si Jesus ni David, hindi yung anak siya ni David. Nasa lineage ni David. So, naintindihan pala ni Bartimaeus at ng kasama niya, according to Matthew, na si Jesus ang Messiah. That's why they called on Jesus. Meron na silang narinig. Faith comes from hearing kasi. Hearing the news about Jesus, the miracles of Jesus, the wonderful things that Jesus did. Because of that hearing, bulag sila eh. Because of hearing, they have that faith now in Jesus Christ. At nung dumaan si Jesus sa kanilang lugar sa Jericho, sabi nila, ito na yon. Pero sa kay Mark, si Bartimaeus lang ang focus niya. It seems siya lang mag-isa, di ba? That's why we have to read other verses. Hindi lang isa, no? Hindi lang tayo mag-cherry picking, no? False teachers ka nun. Okay? Sikat yung false teachers ngayon eh. Anyway, and when he heard it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. And many rebuked him. Kanina, pinatigil din sa account ni Matthew. Tumigil ka. Huwag kang mag-ingay dyan. Telling him to be silent. Wow. Kung ikaw yon, humihingi ka ng tulong at pinasabihan ka, tahimik. Huwag kang humingi ng tulong. What will you feel? Diba? Pwedeng, huminto ka na. Pwedeng, ma-discourage ka na. Pwedeng sabihin, ayoko na, sige, hindi ako mahalaga. It's always, if you interpret this, the devil will always use someone to silence you. To silence you from calling to Jesus, and on the other hand, to silence you from spreading the gospel. It's either way. Ayaw ng demonyo tumawag ka sa Panginoon. Ayaw din ng demonyo na mag-share ka ng gospel katulad ng ginagawa natin. Ayaw din ng demonyo na wag ka makinig sa live nor hindi ka pumasok dito or even mag-review na lang in your comfortable day and time. Ayaw niya yun. Wag na. Next time na lang. Ganon ang demonyo. Sasabihin niya palagi, next time ka na lang mag-pray. Hindi ka niya kukontrahin eh. Bibigyan ka lang niya ng maraming option. Huwag muna. Next time na, mag-cellphone ka muna, magbabad ka sa social media, magmukmuk ka muna, maging anxious ka sa future, dun ka muna, wag muna. Hindi ka niya kukontrahin, pero bibigyan ka ng maraming options. Ganon ang kaaway. Diba? Remember when Satan mismo tempted Jesus in the wilderness, ang daming niyang option binigay. Ganon si Satan eh. Palaging maraming options na seemingly maganda. Diba? Anong unang temptation kay Jesus? Diba? Pagod ka? Gutom ka? 40 days ka nang nag-fasting? Ito, may bato dito sa disyerto. Gawin mong tinapay. Diba? Ang galing. Pwede naman kasi, may power si Jesus. Diba? Pero it seems good, but it's not the will of the Father. Ganon si Satan. He will give you shortcuts. Like what he did to Jesus. And not all shortcuts are good. Be careful. And not all scriptures are good also, especially when that scripture is from the mouth of Satan. Diba? Faith comes from hearing the word of God, not the word of Satan. So, huwag kang kumpiyansa. Si Satan magaling sa word. Sikat yung false teachers ngayon, di ba? Yung isang nagsabi na false teacher si ano, actually siya yung false teacher. So, I can stand with my comment. Kung may mag-ano sa akin, chat lang ako. Pwede kami mag-usap. Okay? So, paano ko nasabi? Mag-usap tayo kung may tanong ka. Okay? So anyway, ito, pinapatigil sila.
Pinapatigil siya. Sabi, huwag ka nang maingay. Bakit? Again, ang konteksto, ang mga PWD noon, yeah, I got that message. Ang mga PWD noon, walang karapatan, walang benefits, hindi binibigyan ng attention. So gets nyo na, kaya pinapatigil. And also, ang mga disciples that time, excited na, triumphal entry na yung next, di ba? Excited na iluklok si Jesus bilang presidente. Like, iba rin kasi yung agenda ng disciples. Kaya ayaw na nila ng mga pasaway or mga distraction kay Jesus. Get niya? So yun yung mga hugot, yun yung mga background. Bakit ayaw na nila na pinapa-silent nila ang mga taong gustong humingi ng tulong kay Jesus? Minsan ganun din tayo, no? Christian tayo, pwede itong mangyari sa atin. Because we have our own agenda, we silence those who speak the gospel, we discourage those who serve the Lord, and we silence those and we don't allow others to call on the name of Jesus. Bakit? We will always say, hindi ka mahalaga. Hinahawi natin. No. We have to let the people share the gospel, call on Jesus, and sometimes people call on Jesus through you. Pero anong gagawin mo? Wala kang oras. That's also silencing people. Sa'yo na nga nagpunta eh. Sasabihin mo pa, wala akong time. Tumatawag na siya kay Jesus. Ikaw yung ginamit. Ikaw yung representative ni Jesus. Pero anong ginawa mo? Next time na lang. Next time na lang. Palaging next time. Okay? So, ganon ang nangyari. And many, sa verse 48, many rebuke him, telling him to be silent. But he cried out all the more. Hindi siya nagpapigil. Mas nilakasan niya pa yung pagtawag kay Jesus Christ. Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, ito yung gusto ko eh. This is another sermon actually. Jesus stopped. When will Jesus stop? What happens when Jesus stopped? When Jesus stops. Ang galing, di ba? And when are those circumstances, magandang tanong din, that Jesus stops for a person? There are a lot of delayed obedience is still disobedience. Yes. If the Lord is calling us to help people, listen to people, usher people to God, and sabihin natin next time na delayed obedience is always disobedience. So, and Jesus stopped and said, ang ganda, call him, tawagin nyo. For sure, yung nagsabing, bumingay, sila rin yung inutusan, tawagin mo. Anong sabi nila? And they called the blind man saying to him, di ba sila rin yung nagpapigil? For sure medyo na iba na yung kanilang kasi sabi ni Jesus, tawagin siya. Anong sabi nila? Take heart. Oh, sige na. Sige na, maging masaya ka na. Take heart. Get up. Tumayo ka na. Jesus is calling you. Alam nyo, this is my observation. Those who rebuke the blind man Bartimaeus to be silent were also the ones Jesus commanded, call him. Ganon si Lord eh. Mabilis din siyang mag-rebuke sa atin eh, pag tayo ay disobedient na. Kung tayo ay nagiging hadlang na for people to speak. Kung tayo ay nagiging hadlang na, nagiging balakid na for the gospel to spread. The Lord will also use people to rebuke us. Sometimes the sermon, the Bible study, the small group you have, the prayer meetings you have, the fellowship you have, doon magsasalita si Jesus. Sometimes Jesus will talk to you through your circumstances, through your problems, through your psychological problem. The Lord will speak to you because people listen when they are at the bottom of life. People will not listen if they are still happy. Alam na natin, di ba? Pag medyo tagilin na, people listen. Ganon talaga. Now, sabi niya, take heart. Sabi nila, get up. Jesus is calling you. Anong nangyari? And throwing off his cloak, yung outer garment niya, tinapon niya. He sprang or tumayo siya bigla.
he sprang up and came to Jesus. Excited siya. And Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" Na-recall nyo, ganito rin yung account ni Matthew. "What do you want me to do for you?" Anong gusto mong gawin ko sa'yo? The blind man said to him, "Rabbi," or teacher, "let me recover my sight." Again, tama yung konteksto natin kanina. Let me recover my sight. Hindi siya bulag noon. Nabulag lang siya along the way. So, and Jesus said to him, "Go your way. Umalis ka na. Your faith has made you well." Okay na, you can move forward in life. And immediately, he recovered his sight. Bumalik na yung dati niyang sight. 2020 na ang vision ulit. And followed Jesus on the way. After Jesus healed him, he became a follower. After he received blessing, he became a follower. He became a disciple. Kanina kay Matthew, Jesus touched his eyes. Their eyes, dalawa sila eh. Dito, sinabi lang, "Jesus, go your way." Is this a contradiction? No, this is the full story. Jesus touched their eyes and told Bartimaeus, "You can go now because your faith has made you well." Immediately, he recovered his sight. Grabe, no? And followed him on the way kasi hindi na siya bulag. Literally, physically, hindi na siya bulag. Spiritually, hindi na rin siya bulag. Kasi he followed Jesus eh. Meaning, hindi lang siya pinagaling sa kanyang sa kanyang physical eyes, pinagaling pa siya by giving him salvation. Meron na rin siyang spiritual eyes na na-open. That's why he followed it. You will not follow if you are not seeing yet that Jesus is the Messiah and the Savior, the only God. You will not follow. So, ganito, the Lord will open our eyes. So, last na, basahin pa natin ang Luke. Hindi pwede hindi natin basahin. Tatlo to eh. Alam niyo ba na yung next lesson, yung Transfiguration, 4 na gospel writers ang nagsulat? Excited dapat kayo next Sunday. Okay? So, mas matindi, 4. Ito, 3 writer. Luke 18:35. Jesus heals blind beggar. As he drew near to Jericho, papasok si Jesus sa Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. And hearing a crowd, again, bulag eh. Ang basis niya lang is hearing. Hearing a crowd going by, he inquired, nagtanong, what this meant? Bakit maraming kaguluhan? Bakit parang maraming taong nag-pass by? Anong ibig sabihin nito? Nag-inquire. Wow! He really found a way. Paano niya malaman anong nangyari? He asked questions. Hindi lang siya nakinig. He sought for the Lord, actually. He asked questions. Ganon din sa Zoom. Kaya may Zoom si Lawrence. Pwede po magtanong, lalo na pag nandito lang din naman ako. Pwede po magtanong. Mas nag-grow tayo by asking questions, not by spoon-feeding you of verses na ito. No, you ask questions. Even your beliefs na noon pa, i-ask mo ulit. Salain mo, baka mali pala. Ang dami tayong pinapaniwalaan na mali pala. Kaya, he inquired. Nagtanong siya. At anong sagot sa kanya? Luke 18:37. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." And nung nalaman niya, he cried out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." And those who were in front, bakit nalista ni Luke to those who were in front? Sino ba tong mga sa unahan? Mga Hawi boys ba to? Hawi boys? Sila yung disciples for sure. Kaya, tinake note ni Luke ha. Ang galing ni Luke maglista rin ha. Siya lang nagsabi, and those who were in front. Mga mga feeling VIP, mga disciples to. When they were still immature sa kanilang faith. Anong sabi nila? Rebuke him, telling him to be silent. But he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me." Mas lalo niya pang nilakasan. Tapos, Jesus stopped. Tatlo sila nagsabi, and Jesus stopped. Meaning, may mensahe talaga. Ganon ang Bible interpretation, basic na rule. Pag inulit-ulit ang word, yun yung mensahe. So, magandang message to. When are those times when God stops to give you attention, to give you salvation, to bring restoration? Pwede yan ha?
Pwede yun, pwedeng sermon yun. Tinuturuan ko lang si Lawrence. Kasi siyempre, tinitrain natin yan sila naan, sila datihan na sila. So, ang ganda no? Jesus stopped. At anong na nangyari dyan? And commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him, "What do you want me to do for you?" Again, nagtanong si Jesus. He said, "Lord, let me recover my sight." Oh, the same. I-recover daw. Gusto niyang maibalik ang dating niyang 20/20 vision. And Jesus said to him, "Recover your sight." Ang ganda. By the word of Jesus, naka-recover. Kanina, by the touch, according to Matthew. Kay Mark, sabi niya, "Go, your faith has made you well." Pwede na mag-move on. Pag bulag ang tao spiritual, hindi naman talaga nakaka-move on eh. Na-stuck na sa past mistake, past trauma, past problem, past success. Na-stuck na, wala, hindi na nag-grow. Go your way, move forward. Kay Mark yun. Dito, ang ganda kay Luke. Bakit sinabi niya, "Recover your sight, your faith has made you well"? Kasi si Luke, doktor. Nag-focus siya sa recovery. Nag-focus siya sa healing. Ang galing, no? So may hugot ang bawat writer kasi iba-iba sila eh. And immediately, he recovered his sight and followed him, glorifying God. Kanina kay Mark, followed Jesus on the way. This time, nag-glorify pa siya kay God. And because of his testimony of glorifying God, praising God, all the people, when they saw it, gave praise to God. Nakakahawa pala yung yung papuri natin sa Diyos, kaya wag tayo magpapigil din when it comes to giving testimony or thanksgiving sa Panginoon. So, what can we learn from here? Right? Akala ko tapos na, Pastor, binasa na natin yung tatlo eh. Hindi pa po tayo tapos. Wait lang. So, first thing talaga, di ba he inquired, what does it mean? He really sought for Jesus. Hinanap niya si Jesus through his ears. Hindi naman siya makakita. Hindi siya nagpapigil na, bulag ako, wala na akong chance sa mundo. No, whatever ways that you can find God, find God. That's the number one. Find God. Finding God relentlessly. Although mahaba yung pagka-share ko sa iyo, Lawrence, ng truth, no? Pwede nang finding Jesus. Ayos yun. Finding Jesus. After hearing the report about Jesus passing, talagang hindi rin siya nagpapigil. He find ways to find Jesus. And the good news is, ito, makinig kayo, while you are finding Jesus, don't forget, Jesus came to seek and save the lost. Dalawa kayo anong tawag doon? Dalawa kayo naghahanapan. Hindi siya yung parang, bakit ba parang hindi ko feel si Lord? Parang nagtatago si Lord sa akin. Hindi siya nagtatago. Kasi siya ang unang gumawa ng step. He sought for you. He's like a lost sheep. He is a shepherd. You are the lost sheep. He left the 99 and sought for you. He sought for you to save you. Hinanap ka. Kaya wag mo sabihin, hindi ko mahanap si Lord. Paano mahanap mo si Lord? Nakatakip yung success mo, nakatakip yung problema mo, nakatakip yung kung ang limitation mo sa buhay. Hindi mo talaga mahanap yun kung hindi ka naman nakatingin sa Kanya. Nakatingin ka sa sarili mo, kawawa ako, pwede rin sa sobrang kumpiyansa sa sarili, nakatingin ka, proud ka sa sarili mo, proud ka talaga, mga ganun. So, nabubulag tayo actually because of ourselves. So, don't ever blame others na you cannot see God. It's you. You used your free will not to seek God. Ang dami ng ways to seek God. Number 1, the Bible. Number 2, the Bible sa cellphone mo. Number 3, the scriptures. Ganun pa rin yun. Partida, Bible pa lang yun. Ano pa yung experience mo araw-araw? Yung sermon mo every Sunday, may fellowship ka pa, may mga kung ano-ano ko pang tinatinan. Dumadaan pa sa social media mo yung mga verses na yan, wala naman, hindi mo naman inaano.
So, the Lord is already sought for you, but you have a response. Find Him also. Find Jesus. And we can only find Jesus if we heard the message that He is passing by, that He is visiting our lives today. I pray your eyes will be opened, that Jesus is visiting you, that Jesus is passing by. Sana wag tayong yung nakapass by na siya, parang wala lang. Hindi natin pinapansin, no? Sana wag ganun. Number 2, finding Jesus, number 1. Number 2, faith in Jesus only. Wala lang iba. Please lang. Huwag mo nang dagdagan. The Father sent the Son, Jesus Christ, to save you. So dapat ang faith mo na kay Jesus. That's why sabi niya, go your way, your faith has healed you. Walang ibang mag-heal sa'yo. Walang ibang magliligtas sa'yo. Ano ito pa ang maganda? Faith in Jesus amidst rejection. Masarap kasi mag-faith in Jesus pag masaya ka, nasa church ka, ganda pa ng music. Pero what if ikaw lang mag-isa? What if may problema ka? What if pinapahinto ka, dinidiscourage ka ng iba, or binabash ka na dahil sa faith mo, or sinasabihan ka, huwag ka maingay, ganun ka dati, binabalik yung past mo. Ha? Ganun ang demonyo eh. Papatigilin ka niya sa pagsasalita, sa pag-follow kay Christ, i-discourage ka niya by bringing up your past. And sabi nga nila, when the devil brings you your past, tell him his future. His future is doomed. Jesus wins. Jesus won already on the cross. And He will accomplish and complete that winning moment when the Lord, siya na magdi-deal sa demonyo. Yun ang future niya. Hindi maganda. Sa atin, brighter future tayo. Brightest pa nga eh. Because we will be with the Lord. So, faith in Jesus amidst rejection. Maraming tao ang magpapapigil sa'yo at magpapasilent sa'yo. Pero alam nyo kung sino ang mas worst na magpapasilent sa inyo? Sarili nyo. When the self is the one leading your life, when your emotion is the one deciding for you, you will always say, hindi ko feel mag-share ng gospel. The most effective tool of the devil is using your own voice, using your emotion to lead you. Na parang alam mo yung kanta ng Air Supply na parang the feeling is right, so gawin natin to. May kanta yung Air Supply because the feeling is right, gawin natin kahit mali. That's when the feeling is the one leading your life, leading your relationship with your spouse, leading with your relationship with the Lord. Feeling, hindi ko feel magsimba ngayon, nagsimba naman ako last week eh, okay na yun. Babawi na lang ako sa Holy Week. It's ourselves that really the one silencing our faith. Ang kalaban nating matindi, sarili natin. Sinful tendencies, mga past natin, gusto pa nating balikan. Wag na. Mas maganda ang buhay mo ngayon kay Jesus. At mas gaganda pa yan as you abide in Jesus by faith. Patuloy sa pagsunod kay Jesus. That's the number 3 truth. Number 1, finding Jesus, faith in Jesus amidst rejection, and last, following Jesus after the restoration. Diba sinabi na doon sa binasa natin? He followed Jesus. They followed Jesus after Jesus opened their eyes. That's the kind of relentless faith we are talking about. But never ever let your praise go to the blind man na sabihin mo, relentless kasi siya eh. Magaling kasi siya eh. Hindi kasi siya nagpapigil eh. Kaya ganun eh. Kaya nag-grow sa faith niya kasi ang galing-galing niya, hindi siya nagpapigil. No, the glory is to God pa rin. The glory belongs to God pa rin. Kaya siya hindi nagpapigil dahil yun sa narinig niyang reports kung sino talaga si Jesus. It was Jesus who gave him that faith when he heard about Jesus. Wala man siyang ibang source of knowing Jesus, bulag siya eh.
He can only know Jesus through hearing. And again, faith comes from hearing the Word of God. So the glory comes or belongs to Jesus Christ only, because it was the Word, the gospel that reached his ears, that made him believe in Jesus, that made him relentless. And how will you know that you are relentless in your faith? That's the three truths that I've shared. You are relentless when you are finding Jesus in everything, not just in success. Even in your pain, you are seeing Jesus. In your success, you are giving glory to Jesus. In your sickness, you're still seeing Jesus' hand. You see Jesus in everything. That's relentless faith. You don't just see Jesus in good times, you're seeing Jesus even more in your bad times. Also, your faith in Jesus amidst rejection, walang makakapigil sa'yo. Not yourself, not them, not even your circumstances. By faith, you will always follow Jesus. And that's the third, following Jesus after restoration. Kung pinagaling ka na ni Jesus, si Jesus na dapat ang pina-follow mo. Follow talaga, maging disciple ka, meaning hindi ka lang nag-pray ng sinner's prayer, hindi ka lang nagsabi, yes, I receive Jesus. No, nag-submit ka talaga. Lord, from now on, magsasubmit ako sa'yo. Ikaw na ang Diyos ko. Ikaw na ang maghahari sa akin. Hindi na yung sins ko. Hindi na yung past ko. Hindi even yung success ko ang maghahari sa akin. Ang maghahari sa akin, ikaw na. So, following Jesus after restoration. May verse nagsasabi sa Old Testament, God is close to the brokenhearted, right? And also, may isang verse din na ginawang kanta, for He heals the brokenhearted, He binds up their wounds. Ang meaning ng bind sa Hebrew, govern. Meaning, when the Lord heals you, He governs you now. Under ka na sa kanyang government or lordship. So, hindi lang yung Lord heal me, tapos hindi ka naman susunod. The Lord heals you, the Lord will heal you, the Lord will give you salvation, you follow Him. That's relentless faith. Walang makakapigil, only by the help of the Holy Spirit. It's the Holy Spirit, because sinabi sa Philippians 2:13, it's God who works within you. He's so powerful. He works within you so that you can obey Him. You can do His bidding, or you can do His will. It's not really your glory that you are obeying. It's the Lord working within you through the Holy Spirit that you are able to do the will of God. So God bless you. I pray that you will always have that relentless faith in Jesus Christ only. God bless you all. Ayan, praise God. Hindi pala ako naka-unmute. Thank you, Lord. Ayan, sobrang ganda ng sharing ni Pastor Ralph, no? And sobrang gandang reminder, no? Na talaga mapapa-thank you, Lord, ka no? Sa patience. Imagine mo, grabe yung patience talaga ni Lord para sa atin, no? And ang ganda nung nung mga binasa natin, no? Na imagine mo, 3 perspectives. Iba't ibang angulo, no? Tama talaga, no? Na when you read the Word of God, wag kang cherry picking lang, no? Na ito maganda to. 'Di ba? Dapat talaga tingnan mo yung kabuuan, no? So nakita mo ngayon yung iba't ibang angulo, 'di ba? Ang galing nga Habang binabasa natin yung tatlong scriptures is nakaka-bless. Kasi parang sa movie, nabuo yung eksena. Kasi diba, dun sa mga sumunod na parang dinescribe lang go! Yan, no? Diba, na-recover mo na yung sight mo. Tapos doon sa una, hinawakan. Diba, hinawakan. So bago pala sabihin ni Jesus, hinawakan yung mata. No, na nag-heal na. 'Di ba? So, ang galing, no? And ang pinaka tumatak din sa akin is yung
puro miracle lagi pinag-uusapan natin. Siyempre, pag Jesus, miracles yun di ba? Yung mga miracle. Pero dito, nakita natin, persistence. No? Nakita natin yung nangyari bago yung miracle. Di ba? Kasi lagi nakafocus tayo sa miracle. Ay, nakakita na siya. Ay, gumaling siya. Di ba? Pero ngayon, pinakita Ano yung nangyari before ng miracle? No? Ang galing. So, dun sa number 1 pa lang, no? Yung relentless faith. Kapag nagre-respond tayo kay Jesus noon. No, tama talaga Ito nga yung sabi ko, ito yung foundation ng spiritual gathering natin every Sunday, no? Kaya kung bakit tuloy-tuloy tayo for 4 years na ba? By the grace of God, di ba? No? Faith comes from hearing. Kasi tama, yun talaga yun no? Narinig niya na dumaan si Jesus. Tama din Sabi nga ni Paz, no? Wala namang noon, social media, walang Spotify, di ba? Kumbaga, ano yung chance para makilala mo si Jesus, di ba? Kumbaga, kung ilalagay natin sa natin ngayon, nakarinig lang siya ng chismis. Di ba? Kasi yun lang paano mo malalaman totoo yung narinig mo? Diba? So, may narinig siyang chismis at pinaniwalaan niya. Diba? Uy, yan daw yung yan, ang dami daw pinupuntahan niya, ang dami niyang pinagaling. Diba? Narinig niya, diba? Pinaniwalaan niya. Hindi niya nakita. Again, narinig niya lang. Pero, gumalaw siya. Diba? Gumalaw siya. Natama talaga Sabi nga ni Paz, dami natin. Lalo na ngayon, no? Napaka-blessed mo kapag nasa algorithm ka na ng Word. Alam mo yun? Kasi naranasan ko na yung yung social media na walang word at yung social media na may word. No? Kasi nagbabago talaga yan kung sino yung lagi mong binabasa, kung lagi kang nandun sa mga kung lagi ka na sa mga chismisan talaga yan. Malamang si Sian Gaza lagi laman ng Facebook mo. Pero kung talagang, alam mo yun, nag-engage ka na, nagko-comment ka sa mga Bible verses, di ba? Yung mga reels, ayan, kina Tetelestay, kina Joros, malamang yun at yun ay lumalabas sa feed mo di ba? So, again, madami tayong nakikita, yes, sa TikTok and everything. Pero again, tama si Paz if you want to seek Jesus, if you want to seek God, di ba, number 1, there are 3 ways nga daw, di ba? Number 1, Bible. Number 2, Bible pa din. Number 3, yung scriptures, Bible pa din. Di ba? Kasi minsan, or madalas kasi nga yung mundo natin namulat na sa social media, ang TikTok Bible ka na. Kung ano yung naririnig mo lang sa social media, sa reels. Diba? Nakarelate ako. Diba? Pinapanood mo pa, no? Diba? Parang feeling mo, grabe. No? Talagang na-touch ako nito. Pero again, how will you know if it's true? Diba? Yun, tama Nandito na tayo sa mundo na, again, everything is permissible. But not everything is beneficial. Diba? Napapanood mo, baka nakarelate ka, pero that's emotion. Diba? Kaya yun nga sabi ni diba, ni Paz na tama kaya mali talaga yung follow your heart Diba? Na pag lagi ka lang nakabase sa emosyon mo, no? O nakabasa ka lang, nakita mo lang, naku, lalo na nung fresh na fresh yung issue ni Alvin. Diba? Na about yung sa mga gender. Kanya-kanyang opinion. Dami mo nababasa. May mga Christians din na nagsishare 'di ba? Ng kanilang opinion. O 'di ba? So paano mo ngayon madidistinguish, ay ito tama to, dito ako. Ay ito tama talaga to, dapat ito talaga. 'Di ba? Dami mo mababasa no? Again, marami kang maririnig na word. Madami kang mababasa na Bible verses. 'Di ba? Messages, teachings, convictions, 'di ba? Na pinag-resign. 'Di ba yung mga ganun? Pero again, hindi lahat nagre-respond. Hearing is common. 'Di ba? Again, narinig din ng bulag. Pero anong pinagkaiba niya sa mga nakakarinig? Nag-respond siya. 'Di ba? Madaming nakarinig, pero siya nag-respond. No? Kasi parang sa business lang yan Yung opportunity, dadaan lang yan.
'Di ba? Yung kasabihan nga, 'di ba? Pag dumaan yan, pag na-miss mo, wala na. 'Di ba? Para kung hindi ka gagalaw, lilipas lang din yan. 'Di ba? Execution or application separates the committed from dun sa mga casual lang. 'Di ba? Kaya you ask yourself, ilang beses na ba dumaan tong live na to sa wall mo? Ilang beses nang nanonood ka dito, ayaw mo pumasok dito sa Zoom? Ilang beses na shinare to sa group chat or baka ipiniem sa'yo, pero tinitingnan mo lang. Diba? Ilang beses nang dumaan ang opportunity ni God sa buhay mo, pero hindi ka gumalaw. So we can learn here, diba? Relentless faith. Agad yan? Nagre-respond, no? Immediately. Immediately. Diba? Number 2, ang ganda, relentless faith persists despite rejection. Wow. 'Di ba? Tama ang daming dito sa mundo natin, patatahimikin ka Pero siya lalo siyang sumigaw. 'Di ba? Talagang piliin mo talaga yung mga nakakasama mo. Yun talaga yun. Kasi hindi lahat ng nasa paligid mo aligned sa growth mo. No? May magdi-discourage, no? May magpapahina sa loob mo kasi ang itsura niyan kapag nasa maling circle ka, alam mo yun, yung parang ng mga bata kayo na-experience mo na ba yun, yung pinapatid mo yung kaibigan mo, 'di ba? Yung dinadapa mo siya intentionally, 'di ba? Yung hinaharangan mo, mapatid siya para natatapilok siya. Yun ang itsura nun kapag nasa maling circle ka, 'di ba? Kasi kung titigil ka dahil sa kanila, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. No? Rejection is part of the process. Kung hindi ka resilient, hindi ka tatagal. Ganon din sa business Di ba? Huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Tuloy-tuloy ka lang. Di ba? Because consistency, no, beats criticism. Di ba ganon din? Yun nga rin nabasa ko rin yun nung nag-aaral ako ng social media algorithm, no? Walang paki yung social media kung gaano kaganda yung content mo. Ang gusto niya consistent ka lang nagpo-post. 'Di ba? So ganun din. Consistency beats criticism. So now, you ask yourself, kaninong opinion ang mas pinakikinggan mo? Sa tao ba? O sa Bible? 'Di ba? Dapat lagi ang huli mong ang huli mong authority sa buhay mo, Bible. 'Di ba? Yes, pwede ka manghingi ng advice, godly counsel. Pero again, 'di ba, final authority in your life is the Bible. You read the word, no? Ano bang gusto ipagawa sa iyo? Because relentless faith gets louder under pressure, no? Yun talaga yun. Yung tunay na character mo, 'di ba? Lalabas 'yan under pressure, no? Na tama si Paz kanina, sabi niya, 'di ba? Lumalapit lang naman tayo kapag 'di ba? Parang wala nang pag-asa. Kasi nga, 'di ba, natutunan natin last week, si God, si Jesus, 'di ba? Specialty niya 'yan, yung mga imposibleng sitwasyon, no? Kaya gusto rin naman 'yun. Pero syempre, mas masarap kapag tumatawag ka din sa kanya sa panahon na masaya ka, successful ka. 'Di ba? Hindi lang sa panahon na parang wala ng pag-asa. Dapat even in your wins, even in your victory, dapat kasama mo pa rin si Jesus. 'Di ba? Yan ang ganda lang din, tumatak din sa akin kanina yung sinabi ni Paz na kapag talaga yung relationship mo kay Christ is parang mababaw pa lang, 'di ba? Or hindi ka pa ganun ka mature, no? Or basically wala kang relationship talaga. Meron kang sakit. Alam mo kung ano yung sakit mo? Meron kang datinitis. Hindi, sabi ni Paz, hindi ka makamove on. No, lagi mong binibring up yung past, no? Pero again, that's also the work of the enemy. 'Di ba? 3 bagay lang naman 'yan I-isolate ka niya, number 1. No? Huwag ka na diyan, huwag ka na sumama.
'Diba? Umiwalay ka na diyan, kita mo, hindi ka naman nila inaalala, kita mo ganyan ganyan ganyan. No, ano 'yun? Deception, 'di ba? Kasi pag hiniwalay ka na niya, i-deceive ka na niya. No, ganun ang devil lagi. Sabi ko sa iyo 'di ba? Ganyan papapapak, ang dami niyang i-feed na lies sa iyo, no? Then right after noon, you isolated ka na, dineceive ka na niya, condemnation, no? Sabi ko sa iyo, 'di ba? Ganun sabi ko sa iyo eh. Buti nga sa'yo. Kita mo na? Di ba? So, kailangan talaga dikit ka lagi. Di ba? Para kang uling na nagbabaga. Huwag ka hihiwalay. No? Kasi pag humihiwalay ka, ayan na. No? Nag-iisip ka na. Which is finifeed na ng enemy yan. No? Kung ano-ano na yung iniisip mo. Alright? And lastly, ang ganda nito, yung relentless faith, no? It follows after the miracle. No? When you follow Jesus after the restoration, gumaling siya at sumunod siya kay Jesus. Maraming tao lalapit lang kay God, again, kapag may kailangan. Pero pag okay na, nawawala na. Diba? Nung panahong dapang-dapa ka, Lord, bigyan mo lang ako ng break. Nung nandun na, in-interview ka, paano ka nag-succeed? Ako, galing ko eh. Ang lupit ko kasi. O, diba? Ako yun, hard work ko to. That's why I'm a self-made millionaire. Aray ko. Nawala na si God sa eksena. Diba? Pero, again, si Bartimaeus, sumunod. Diba? Sumunod. Kasi yun talaga yun eh. Diba? Sustainable success, it's not just about results. It's about direction. Ano bang gagawin mo? Kaya siguro hindi ka nabibless ng talagang sobra-sobra in terms of finances eh. Diba? Kasi bakit? Anong ba mangyayari kung ibibigay sa'yo yan? Will it lead you to share? Or talagang, alam mo yon, for the glory of God, you share the gospel? Or mas mafe-feed lang yung kayabangan mo? Diba? Or baka naman, nung binigyan ka ng yaman, babalikan ko lahat nung nagmaliit sa akin. Yung mga nang-reject sa akin. Yung mga hindi pumapansin sa akin. Ha! Huyo kayo sa akin. Diba? Kaya baka hindi binigay. Kasi, no, finifix pa yung heart eh. It's a, ano yun, no? Meron pang inaayos sa'yo. Diba? So, direction. Ano ba yung direction mo ngayon? Consistency after the breakthrough matters. Diba? Again, so you ask yourself, kung sasagutin ni God yung prayers mo ngayon, mananatili ka ba o mawawala ka ulit? Diba? Because relentless faith stays even after the blessing. Alam mo, gusto ko lang i-share to sa inyo, no? Kanina, yung preaching kanina, our topic was sent to many. Ang ganda nung ang ganda nung shinare, no? Parang yung sinishare sa amin ni Pastor, no? Related siya doon. Nung nag-meet kami last time dito sa Manila ni Pastor Ralph, sabi niya, tama eh, which is binanggit niya rin naman kanina, na baka akala mo, after mo i-receive, diba? Every after ng fellowship natin, we always do that, no? Who wants to surrender their lives and receive Jesus as their personal Lord and Savior, diba? So, dami, no? Tataas ka kamay, gusto mo. Baka kasi akala mo yun lang yun eh. Diba? But, again, what comes after? No? Na baka akala mo talagang ipinin mo na doon, ay, tinanggap ko na eh. Punta na ako sa heaven, bahala na kayo. Bye, guys. Hindi. Diba? Again, it's still your decision, no? Na lumalim sa relasyon. Walang pinagkaiba yan sa nakapasok ka na dito sa business. Na-access mo yung training. Diba? Attend ng training, lagi kang present, active ka naman, pero hindi mo naman ginagawa yung business talaga. Nandun ka lang, present ka lang. Kaya hindi ka kumikita. No, so, ganun din. Kaya nga, ang ganda no reminder kanina, no? Kasi, ang inattendan ko kanina, Pastor, is youth service. Wow! kasi nga sinasama ko yung brother ko. Pero ang ganda. Kasi nga galing din sila doon sa campus conference. So medyo related doon, no? Na sabi niya, our first response should be to preach the gospel. Baka kasi nakafocus ka na doon sa idea, dapat dumami tayo every 3 p.m. service.
'Di ba? Mag-invite ka, which is tama naman. Tama naman talaga, 'di ba? Mag-invite ka, punta ka dito sa church para marinig nila yung word. O kaya parang ganito, 'di ba? Uy, i-share mo 'to, pasok ka dito sa spiritual gathering every Sunday 8 PM, 'di ba? Or panoorin mo 'to replay or yung live, 'di ba? But ang ganda, no? Our first response should be to preach the gospel. Na kung ikaw na pinagtatanungan ng tao, parang yung sinabi ni pastor kanina, ikaw na yung nilapitan eh. 'Di ba? Baka sabihin mo, "Uy, gusto ko makilala si Jesus." 'Di ba? May ano ba yung ginagawa mo? Nakikita ko yung mga post mo. 'Di ba? Kasi pino-post mo din yung poster natin after na fellowship, ini-story mo eh. Biglang may nag-PM sa iyo, "Uy, ang ganda ng community mo. Gusto ko rin 'yan makilala si Jesus." 'Di ba? Baka ang reply mo, "Tara, sama ka. Punta ka, pasok ka din." Hindi. Share mo na si Jesus. Share mo na yung gospel. Diba? Nagtanong na, tawagan mo na, call tayo. O diba? Tapos share mo yung gospel, diba? Then you invite that person here. Diba? Preach the gospel. Then you invite them to this fellowship or to the church. Diba? So, sobrang ganda. Ayan. So, sino may takeaway or may mga questions, no? We're open now for Siyempre ako yun. Ayan, o sige. Yun, no? Na-miss I miss natin you si ba? Jel na andito. Hello, Ramon. magandang buhay. Hi, Jollibee. Hi, Ma'am Rene. Daryl, hello. Pastor Ralph and Mr. Breakthrough, Gia Lawrence. Sabi, alam mo, isa lang yung talagang tumatak din sa akin. Pero marami pala. Pero tama talaga eh. If inuulit-ulit talaga. Kasi si Mark, Luke, and Matthew, yung passage nitong tatlong to is talagang almost identical. However, tama eh. Pag inuulit-ulit, ibig sabihin, it's a confirmation talaga that may pinapagawa ang Lord sa'yo. And you really have to respond and obey dun sa part na yun. And grabe, medyo dali lang yung pagpasok ko, pero I got the message na it's really a validation that sometimes we tend to, alam mo yun, to only pray for something that we want, but we forgot to pray also, not only for ourselves, also for people that, alam mo yun, yung maililitin talaga sa'yo. Ang ganda lang nung isang message din earlier, Jill Lawrence, ng pastor, na tama eh, when you preach the word to people, ikaw yung nakarinig, ikaw yung nakakita. Parang just like dun sa bulag, bakit hindi mo pa i-share sa iba? Sometimes we just want the comfortable life, or ikaw pa ba yung susundan ng tao? Alam mo yun, sa'yo pa ba sila lalapit when they're in need? Or ikaw na yung mag-seek sa kanila because you know that they need it also, all the more as well. And tama eh, yung tatlo talaga is to read the Bible, and read the scripture. Just to validate what you said, Pastor, earlier po, when I was in the church, the topic is also about this. It's for us to really, not just to honor God, but also to really seek and look for people. Parang ganito, if you are, I don't know if who's watching this, and kung malinaw ako, and kung ikaw is nakaka-relate ka sa live man or inside, and if you are a type of person na talagang you are serving not only the church, but also to what you do sa trabaho mo, sa negosyo, and whatever. And sometimes, you feel like you are in a small room lang, that yun lang talaga yung mission field. Pero hindi talaga eh. Our mission field, kaya nandito tong spiritual gathering na to, I am part of the spiritual gathering. I grew dito talaga, I grew here. Talaga, paano ba to, Pastor? Paano ba yung ganyan? Pero nabibless lang ako na going back here, na I'm able really to share the word. Pero the root kung ba't ako nag-grow, it's because of this gathering as well. And if you are watching online, no? Dati wala pang online. Praise the Lord, no? Parang ano pa lang tayo na, no? Jel, dito lang sa Zoom. Yes. We are only few, but then a lot of people can see and watch this. But my message to you is this, na hindi lang nasa closed door lang ng pinto, ng trabaho, ng bahay nyo, ang pag-share ng salita ng Lord. The only way for you to seek the Lord or to really know Him is for you to read the Bible. Yes, ikaw yung kausap ko. Kasi baka minsan,
Kaya hindi mo naiintindihan kung ano yung word. Inuuna mo muna kung ano yung maiintindihan mo. Hindi kung Tama. ano yung talagang sinasabi ng Lord sa'yo. Sabi nga kanina sa church, devotion is different from dating the Lord. Amen. Yung date nyo kay Lord is for you to understand what is ibuhos mo sa Kanya kung anong laman ng puso't isip. Because when you don't really give your all to the Lord, diba? Parang ang hirap mag-obey at ang hirap din niyang pakinggan. Tama ba, no, Ma'am Rene and Johnny? Yes. Na yun talaga eh. Sometimes we are seeking only of what we want, but the Lord wants everything na laman ng puso mo, and yet you're not obeying. And yet you're delaying. I can say it for myself because I was a testimony of also disobedient person as well. Diba? Through our relationship, through everything. And ang galing lang how Pastor Ralph and GL Lawrence also seek me. Kumbaga, isa sila sa mga talaga nag-plant ng seed din sa amin. And talagang grabe lang yung heart talaga na nag-overflow lang din sa akin kasi our mission is not only our homes. Sometimes kasi we tend to be like the head, pero akala mo yun lang yun. But the Lord will use you in so many places. And minsan nga yung makakasalubong ka na lang. Sabi nga kanina, pagpasok mo sa church is ang bait natin, ginagawa natin what's right, pero outside, kamusta ka? How you treat your family, your children, how you treat your coworkers, your friends, and your business partners. Fruit. How are you outside the church? And it's also it's a clear passage, itong clear instructions na ibinibigay ng Lord sa'yo, hindi mo siya marinig because you are only full of yourself. It's the blockage between you and the Lord is your pride. Yun talaga Come on. siya. Na akala mo it's just only the Lord. Alam mo yun, hindi naman napakinggan ni Lord yung prayer ko. Bakit ganun? Yung iba na-bless naman ako, hindi. Pero sabi nga di ba? Be faithful in little things. Kasi baka yung nape-bless ka naman ng Lord, pero hindi ka lang faithful. Yung minsan nagising ka na lang ng sobrang ganda ng gising mo, hindi man maayos ang gising mo, but still nagising ka. It's really a blessing from the Lord. Diba? Na grabe. And ako, ang last message ko for everyone is to really read the Bible. Read the Bible. Read the Bible talaga. Kasi ang galing even one verse a day nga tapusin mo siya in 1 year. Tama yung sinabi ni Jill Lawrence, it's really the consistency of what you do. And I myself, lahat tayo, aminado na sometimes we are being inconsistent. Pero in prayers, in what we do, diba, together with the Lord, everything will be possible. Everything will really fall into places as long as you obey the Lord, as long as you do what it's right. And last na, dahil ko takeaway talaga. Totoo talaga that the enemy will always pretend. Pass. Yung sinabi mo kanina ang ganda, pwede kasing may marinig ka. Pero yung marinig mo, akala mo, it's the Lord. Tatlo Tama. lang yung maririnig ko It's the Lord, yourself, and Satan. So, kapag wala kang relationship kay Lord, para kang spiritually dead, weak, and sick. Come on. Ito talaga yung tatlong to. Pero if you have that faith, na alam mo si Lord yung nagbigay at nagsabi nun, alam mo talaga at maririnig mo siya. And if you're a person na nandito ngayon sa loob ng Zoom or sa labas man, sa live, I believe that this is time for you to really answer kung ano man ang tinawag ng Lord sa'yo. And if you need prayers or you want to really have that relationship, you can reach out to us. Kung mahihiya, hindi lang Yes. tayo sa negosyo magbe-business partner or magkakaibigan, but also we are also brothers and sisters in Christ. So we will pray for you. Yes, yun lang sa akin. Dami ka naman take away, Jelak. Come on. Thank you so much, Jel Naan. O, diba? Tama, no? Si Jel Naan ang isa sa mga validation, no? Na mga nagsimula dito. At yung sinabi din ni Past kanina, no? Na you ask questions. You inquire. Diba? Sabi kanina, no? You ask Tama, questions because it's not a question of doubt. It's a question of clarity. Kasi gusto mo nga maliwanagan Gusto mo nga malaman. 'Di ba? Kaya talagang eto rin naman, ang good news is
kung nahihirapan ka magbasa ng Bible, 'di ba? Nandun naman yung intention, no, na you really want to seek God, you want to read the Bible, pero parang di mo siya magets, no? Yun ang importansya ng accountability. 'Di ba? Yun ang importansya ng my mentor, 'di ba? Na yun talaga na you seek, 'di ba? Na bukod na you seek God, 'di ba? Na nandun na yung intention mo, of course, have spiritual mentors as well. 'Di ba? And seek godly counsel as well. Kasi pag sinabi ko lang na manghingi ka ng tulong, hindi kailangan godly counsel. 'Di ba? Baka manghingi ka ng advice sa wala namang relationship kay Lord. 'Di ba? Tsaka ang galing na sinabi ni Jel na 3 lang daw 'yan. 'Di ba? Pag may naririnig kang bumubulong sa'yo, it's either si God, yourself, or si Satan. Paano pa pag wala si God? Di ikaw na lang tsaka yung Satan, no? Guys, 3 lang daw wala yung konsensya. Hindi po totoo yun. Kasi pag na-feel ka na ng Holy Spirit, si Holy Spirit na yun, which is si God din yun. Di ba? So, again, napakaganda, no? Na again, you seek God and have accountabilities, no? Ayan, parang si Jollibee, isa yan sa mga accountability natin, no? Come on, from Korea. So how about the others? May mga questions ba kayo, o di ba? Sino gusto mag-inquire? Or baka may takeaway ka. Sige, go ahead, unmute ka lang. Meron ba? Meron? Pangunahan mo na. Yan. Hello po, good evening po. Hello. GL Naan, Pastor. Daryl. Ako po takeaway ko po. Parang ngayon ko lang po na liliwanagan yung Bible po. Parang although po nagbabasa po ako ng Bible. Katulad po, di ba, like sa Facebook nga po, tama po si GL Lawrence na yung kay Sian Gasa, yung mga ganyan, yung mga chismis-chismis. Ngayon po kasi meron pong lumalabas, di ba po, sa Facebook na mga verse, ganyan po. Dati po, share lang po ako ng share. O sige, share natin to, ganyan. Pero ngayon po, binabasa ko po muna siya kung tama po ba siyang i-share, ito po ba yung tamang verse, yung ganun po. Kasi dati po talaga, share lang po ako, tapos copy-paste, tapos magbibigay lang po ako ng konting God bless, ganyan-ganyan. Pero ngayon po, parang habang tuloy-tuloy po yung pag-attend ko ng fellowship every Sunday, parang ko na po na, hindi pala dapat talaga na porket nabasa mo or na nakita mo or na mo, ipopost mo na lang siya kagad. Dapat pala meron din po talagang meaning. Like po yung sinabi nga po ni Pastoral po na, di ba po yung sa PWD dati po, as in wala po silang mga benefits, ganyan-ganyan. So unti-unti po pala siyang talagang nagbabago. Like ngayon, ang PWD meron na pong nakukuha kahit papano, at saka napapansin na po sila ngayon, dati po hindi. So ibig po palang sabihin, that time po, meron na po talaga palang PWD na inaano po sa Bible. So yun lang po, yung parang every fellowship po, every Sunday, parang namumulatan po ako na, hindi pala dapat ka magpo-post ng magpo-post, verse kung merong nakapost, today verse, mga ganun-ganun po. So hindi po pala siya ganun. Hindi po pala siya ganun kasi dati po, ganun po talaga ako na share lang ng share, copy po, yan, ganun siya. Kaya ngayon po, mas natutunan ko po na basahin pa rin po talaga, tapos intindihin po, and syempre po talagang lawakan din po yung pag-iisip sa pagbabasa po ng Bible. Thank you rin po sa Pastoral kasi po every Sunday po nakakakuha po ako ng tamang meaning po kung ano po yung gagawin. Syempre about na rin po sa business. Yun po, yung mga natututunan ko din po. Yun lang po. Yun. Tama yun. Dagdag ko, tama yun na ang mga taong may disabilities noon, itsapera talaga noon. Kaya when you read the Word of God, hindi siya about ano kaya meaning nito sa akin. No. The right way is anong meaning nito sa kanila. Kasi iba ang kultura nila, iba yung sitwasyon nila. That's why ang meaning will come from the Word, hindi sa atin. Kasi kung feeling lang, ano kaya meaning to? Ay, feeling ko ito yung meaning to. Mali na, false teacher na tayo.
from the word talaga ang meaning. And praise God no, na maraming nag-share. Then also si Ma'am Naan, naalala nyo. Kung di nyo alam ha, mga ma'am sir dito, sila Lawrence. Alam din ni Lawrence na noon nung sila Ma'am Naan, bago pa lang kami nag-meet, alam yan ni Lawrence na ang pakay ko palagi mag-share. Kaya nung nanlibre yan sila sa Army Navy, sa harap ko si Albert, Yes. si Ma'am Naan, si John Lloyd, si Lloyd, Yeah. parang gano'n, Albert, Geraldine. sa gilid ko si Geraldine, sa kabilang gilid ko Grabe si pas, Lawrence. mga married na yan. Char. Yes. Ano na eh. Come on. Si Lloyd at si Ano, dito galing Lloyd. talaga sa at si spiritual. ikaw. Anyway, Galing. di ba? Si Geraldine, ikaw, sa harap ko, si Albert, Naan, at si Lloyd. Hindi ko lang alam ang order. Pero sila Yes, yung sa harap yes. ko. Alam niyo po ba, Yes. for the record, hindi pa naubos yung Army Navy burger namin, tumanggap na sila sa Panginoon. Come on. At Yes. pagka next day, nagbaptism ang tatlo. Bilis eh. Albert, Tama. Naan, at yung isa si Ivan. Yes. Yes. Ganon kami sa mission dito sa Spiritual Gathering. Ang mission is to share the gospel. Si Geraldine, hindi niyo po alam, nabaptize ko rin po yan. Yes. Pinakauna sa Spiritual Gathering na ministry, si Geraldine. Yes. At sumunod na ang lahat. Amen. So ganon ang mission nito. May mission ang Spiritual Gathering. And it's a kingdom movement. Come on. Unstoppable. Galing. Praise God. Core memory talaga yun ni Pas. No? Galing. Galing. No? Tama yun, no? Hanapin natin. Naalala mo si Rose noon? Yes. Midnight. By the dinner way, lang Rose is yun. spirit also. Married na rin. Yeah. Nag-midnight Galing. snack kami. Yeah. Merit na rin. Eh, Lawrence, ano na? Joke. Habang nag-order si Lawrence ng order namin ng pares, habang nag-order siya, hindi alam ni Lawrence, nagsishare na ako kay Rose. Pagkaupo ni Lawrence, commitment time na kami. Glory to God. Ang mission namin is to really seek the lost. Kasi yun ang ginawa ni Lord sa atin eh. Sinner tayo, Galing. sinik tayo. Galing. Ang next na nun, we are the ones really relentless also in seeking and intentional in meeting people to share the gospel. Actually, sa parking lot pa lang, papunta pa lang sa Lawrence, sa Yes. parking lot, papunta pa lang sa kotse mo, nag-introduction na ako kay Rose. Pag-upo namin doon Galing. sa Pares ba yun? Or Yes. Tapsilogan, commitment time na after nag-order si Lawrence. Praise the Come Lord. Glory to God. on. Praise God. Totoo yan. Alam mo nyo ba si Pastor Ralph, ang nag-a-apply talaga ng Paygo. Yun talaga. Prospect as you go, Totoo no? De, pero totoo yan, no? Every time na nandito siya, kinikwento niya yan. Kaya gustong-gusto niya yun eh, kapag nade-delay siya. Gusto niya yun eh, pag nade-delay siya, lalo na sa mga pagdating niya sa airport, sasakay siya sa taxi or sa Grab. Oh, kausap niya na kaagad yung nun, yung driver nun. Tapos ending nun, salvation. Galing. Galing. Praise God, no? So, tama din yun, no? Yung sa sharing din ni si Juliet, no? Na the Bible was written for us, but not to us. Diba? So, talagang may instruction sila. May instruction para sa atin, pero iba yung audience niya. Diba? So, ang galing no na-pick up mo, no? Ang ganda nun. Come on. Yan. Sino pa? Next. Ayan. Ikaw, Daryl. Ano yan? Yon. Come on. Medyo maingay kasi dito. Okay lang yan. Takeaways ko po is, hello po, Pastor Rav, JL Lawrence, Juliet, Ma'am GL9. and GL9, and Ma'am Kang, hello. Takeaways pa lang is for how calling Jesus, how Jesus
open my eyes. I remember na yung paulit-ulit na yung mga problema na nararanasan ko sa buhay, and I pray to God that paano ko siya makikilala, sino yung mga kasama ko, and sino yung mga pwedeng lapitan ko. And yun, thank God na naka-join ay naka-start ako dito sa JC. Sa business po. And I think God lead me. And nung Wednesday po, nag-attend po kami ng midweek po ng church po sa Victory. And na ano ko po yung presence ni God, na yun pala yung dahilan kung bakit yung problema ko is paulit-ulit na nangyayari. And then mulat din po ako because hindi po talaga ako nagbabasa ng book. Hindi po ako nagbabasa ng Word of God simula pagkabata ko po. And I know God presence na nung umattend ako ng midweek na yun. And tinuloy-tuloy ko na po, and nag-1-to-1 na po ako ngayon. And Come on. Sino go 1-to-1 sa'yo, bro? Si Brother Joshua po. Oh. Yes po. And nagbabasa na rin po ako ng Bible verse po. Parang naiintindihan ko na din po kung bakit grabe yung mga tao dun sa church, kung paano sila magbigay kung paano nila erase yung hand nila, kung paano nila erase si God. Dati kasi parang nawiwerduhan po ako kasi umiiyak sila. Yes, Tama. umiiyak sila. Isang kamay. Yes, habang kumakanta, umiiyak sila. Dati ganun yung iniisip ko, but nung naka-attend po ako is ganito pala yung nararamdaman nila. And also Come on. also nagagawa ko na rin na yung ginagawa nila, and yun, parang blessed ako. And share ko lang din po yung kanina, may early lang po, sabi dun is yung nag-attend po ako kanina sa church po, sa Victory po, ang sabi nun, the living God gives hope and an instant, but transformation take a lifetime po. Yan po yung sabi niya. Kaya sabi ko, yung hope inibigay lang sa gift ni Lord yan pero yung pag-transform mo sa sarili mo, ikaw mismo yung ta-transform sa sarili mo, kung paano mo siya gagawin for lifetime na yun, parang habang buhay na yun, na andyan na si Lord sa buhay po natin. And praise God na nandito po ako sa community, and praise God na naalala ko po yung mga dating ginagawa ko. And now, hindi ko na po, yes, meron pang iba, but now, I know na malaki na yung pinagbago ko po nung nag-enter po ako kay God. Praise God po. Thank you po. Ina po. Come on. Okay, so dagdag lang, praise God, at share ni Daryl ang kanyang Yes. experience with joining and reading the scriptures. But yung transformation talaga, Daryl, is God's work. Siya Yes. ang magbabago sa'yo. Ang magagawa lang natin sa ating sarili is reformation, outward practices. Dati nagmumura ka, hindi ka na magmumura. Reformation yon, panlabas. Yun lang yung kaya natin. Pero yung loob-loob talaga, actually, ang magbabago, ang maglilinis, ang magtutuwid sa atin,
si Jesus Christ through the Holy Spirit. Transformation, tandaan natin, is God's work. Tayo mag-abide lang sa Kanya. Yun yung sinasabi ni Lawrence, mag-abide. Which is, ma-read mo yan sa John 15. Abide in Him, in Jesus, because He is the vine, we are the branches. And we will bear much fruit if we are connected sa Kanya. Ang source talaga ang vine. Tayong branch, receiver lang tayo ng transformation, ng salvation, ng purification. Alam mo, pag nagpa-rehab ka nga sa, pag kunwari, nag-drugs ka, nagpa-rehab ka, pwede pang mag-relapse yun. Pero Tama. may kilala ako, deacon na ngayon dito sa Share Christ Community, leader na natin. Nagtataka na siya after niya mabaptize. Tumanggap siya sa Panginoon, first Bible study, nagbaptize siya after 7 months, nag-anniversary kasi yung church natin. After baptism, nawala yung prostate cancer, dugo sa ihi niya. Nawala rin yung mura, nawala na rin yung bisyo. Hindi niya ma-explain bakit nagbago siya. Sabi ko, that's the work of God through the Holy Spirit. Siya yun, immediate yung transformation mo. But again, it's lifetime. That's correct. It's a lifetime process, but it's God's work. Rely ka, Daryl. Rely tayong lahat sa Panginoon. Siya ang magbabago sa loob na. Galing. Keep Tama. on abiding. That's good you are attending. Come on. Yun talaga, no? Alam, nakaka-reminisce, no? Yung si Daryl is parang yung mga, yan yung cycle, ng mga uma-attend dito, lalo na pag nag-start pa lang. Yung iba, Si Lanaan, iyakin niya noon eh. yeah. Yung iba umiiyak, di ba? Which is, Lanaan noon, gano'n. Si Geraldine, gano'n. yes. Iyakin talaga ako. Yun yung cycle nun, Pase. Doon yun, parang pag lumalalim talaga sa Pero- Panginoon, di ba? Tama. Pero wag mahiya Tama, Pwede tama. umiyak ka. This is the right Yes. group for you. Pwede ka mag-express ng saya mo, ng lungkot mo, Baka sabihin nyo naman, di ba pwedeng umiyak? Pwede. Hindi lang, Pwede. nakita lang namin yung pattern nila noon. Na noon talagang down na down yan sila. Dito sila dito pa rin, show up pa rin. So praise the Lord. We are here, we are learning, we are knowing Jesus, and when we hear about Jesus, we will not stop seeking Him, believing in Him by faith, and following Him. Mag-follow talaga tayo. Walang ibang makakaligtas, walang ibang makakatulong, si Jesus Christ. At nandito kami, spiritual gathering people, to assist you. Kami po ay mag-a-assist lang. Yes. Amen. Di ba? And so happy for you, Daryl, no, na ongoing ka na sa iyong discipleship journey, no? Tama yan, pagpatuloy mo yan. Di ba? Kasi tama ka, no? Weirdo talaga tayong mga Kristiyano. Yun talaga yun. No? Minsan, mamaya iiyak. Mamaya tatawa na ulit. No, ganyan talaga, no? Tsaka totoo yan, no? Na parang sa umpisa, bakit sila gano'n nagtataas ng kamay, umiiyak, grabe yung no? Pero as you go deeper in the word, talagang maintindihan mo kung bakit, no? Lalong-lalo na kapag parang nung one time may pinag-sharean din ako ng word nung kinuwento ko sa kanya yung yung salvation din. Na kahit paulit-ulit niya na naririnig, nakita niya na yung passion of the Christ, 'di ba? Yung nakita natin kung paano, pero nung narinig niya, iyak din siya eh. Na-appreciate niya. No, yung pala yung bigat ng ginawa ni Jesus para sa atin. Ayun. O last na si Jollibee. Come on. Dedicate mo kay God. And yung yung pangalawa po na yung po yan? Kanina? Sorry po na ako. Faith in Jesus, following Jesus, Meron pa po yun eh. amidst rejection, kahit pinapatahimik, yun, follow ka pa rin, tawag ka pa rin. Pala. Na po.
Ano po, mamaya. Sige Pag lang, naalala walang ko problema. na po. Kasi yun na nga, late siya pumasok, walang Sorry problema. po. Huwag kang mahiya, okay lang. Sorry. These are all Yo. part of our learning. We remind each other, no? Kung na-late, walang problema. Kung hindi mo ma-share pa, okay lang din, walang problema, no? Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. This is a place for all of us to learn, no? So, appreciate, no, na si Ma'am Bean, yung nickname niya, Ma'am Bean, Naan, na-miss namin yan. Si Daryl, si Ma'am Juliet and Rene. We really appreciate na nakasama kayo tonight, and lahat tayo, we shared our learnings. Sabi ko nga, pwede rin Thanksgiving lang. Salamat for this week. Ganyan. Diba? Yes. Si Lawrence, ganun din, no? Salamat. So, ganun lang. Pwedeng kung hindi mo masyado pa naintindihan, kahit nga nandito ka sa umpisa, pero hindi mo na-gets, pwede pa rin na ang i-share mo. Iba, Totoo. Yes. Pwede yun. Or, noon, nagtatanong yung iba, wala sa lesson, na on the spot ako. Tama. Pero okay yun. Okay? Yes. Pwede mong tanong na wala sa lesson, because this is really a place for learning, knowing Jesus talaga. This is not about information lang. No, it doesn't. Tama. Wala masyadong weight yun. Transformation ang habol natin dito. Hindi lang information. Yung tayo mabago, yung ating sitwasyon, mapabuti, yun ang goal dito. At yung wala pang Yes. kaligtasan, makaranas ng salvation kay Jesus Christ. Number one goal. All for the glory of Jesus, ito lahat. Yes. No wonder, huwag kayong mahiya, Ma'am Bina. Wala, kahit nga wala sa lesson yung i-share mo eh. Kahit nga magtanong ka, pwede rin. Yes. Importante mag-learn ka. Okay? No, nag-uumpisa So, next. tayo, Pas. Wala kami ibang ginawa kundi magtanong. Ayun talaga, nung hindi pa ito naka-live. Lahat ng klaseng tanong, tinatapon Totoo sa akin. yan. Hanggang mga 2 hours. Oo. Tanungan ng tanungan. Grabe Lalo Dahil na dyan, ngayon. Pas, may tanong ako sa'yo. Ayan, yan. Oo. Dito, pwede mo Pero itanong mamaya dito. May request ako sa'yo. Medyo maganda to. Medyo malalim eh. Galing. Sige Yeah. lang. Pwede. We can talk later. Tsaka lalo na ngayon, 'di ba? Mag-Holy Week na. Pwede kayo magtanong eh, 'di ba? Lalo na ng mga nakasanayan, ng mga practices, yan, mga traditions. Pwede Sa yan. outreach namin, maraming nagtatanong about their kasi dati silang ganun. So, ang tama. ganda na explain ko lang. By God's Yes. grace, wisdom, na-clarify sa kanila. Bakit ganun? Bakit Tama. hindi to? Bakit Baka ito tanong dapat? nila yun pas next Sunday pa. Yeah. Palas tayo eh. So, magandang lesson natin. Holy Week. Ang matindi, Lawrence, you will show the 4 Gospels, Yun. 4 accounts. Grabe Prepare yun, that. no? Yun lang. Ha? Sige. Maganda. See you next week, ha? And Ma'am Bean, you can set another session with me. Yes. After na siguro ng kabisihan natin this week muna. Yes. Alright? Chat lang. Tsaka may good news, Pas. May magdi-disciple na daw sa kanya. Hindi ko pa nababanggit sa kanya eh. Wow. That's a Meron good na news. magbibigay ng time sa kanya mag-disciple. Yes. May sasabihin nata siya. Ayun, Pastor, na tandaan ko na ngayon yung takeaway ko. Na isa. Yun. Go ahead. Yung may hinihiling po tayo kay God. So, narinig naman po niya tayo. Ang lang po niya is, kaya niya hindi niya pa ibinibigay or ginagawa yung gusto natin kasi hinihil niya pa yung puso natin. Yun po. Come on. Kasi pag nahil na po yung kung ano yung nasa loob ng puso natin, doon na iaan ni God na gagawin yung wish natin para Yun. hindi na ba. May inaayos pa. Isa sa mga natutunan ko din dito sa fellowship natin, no, na nabigyan ako ng linaw through Pastor Ralph, yung sa kasabihan, no? Kasi madami tayong kasabihan eh. Kaya pag si Pastor, madami kayong maririnig ng mga dinedebunk niyang mga kasabihan eh.
Yung kasabihan na hindi niya binigay sa'yo kasi hindi mo deserve. Kaya hindi pa binibigay sa'yo kasi hindi mo pa deserve. So, hindi daw siya biblical. Di ba, ikaw pas nagsabi nun di ba? Yeah. Yes. Dami yan. Marami yan. So, hindi Lahat daw biblical yun. Si lahat naman na natatanggap natin is talaga hindi natin lahat deserve yun. Tama. Tsaka sabi mo ng pas, binigay niya naman na. 'Di ba? O kaya yung Ayaw mo 'di ba, lang. yung hindi niya binibigay kasi hindi ka pa ready. No? Actually binibigay ni Lord kahit di ka ready. Tapos minsan bibigay niya na hindi mo rin gusto. Yes. I-reject mo. Tama. Choosy tayo Yan. So daming reason yan. So at least na dito natin mapaano yan. Yung mga nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Wala sa Yan. Bible yan. Lahat yan, natin. Sige lang. I'm just giving you examples para next time dalhin nyo dito. Itanong nyo Yan. dito. Tama. Okay? This is the right place. Yes. All right. So yun, thank you so much for sharing lahat. Ayan. So I believe next time madami ng tanong yung mga yan. Praise God. No? So to wrap this up again, relentless faith is not perfect faith. It's persistent faith. Yung hindi tumitigil kahit walang sagot pa. Yung hindi tahimik kahit ang daming kumukontra, kahit may oposisyon. Yung hindi nawawala kahit tapos na yung miracle. So tonight, again, the question is simple. Are you casual or are you relentless? Come on. So maybe tonight, narinig mo yung message, no? And baka pagod ka na rin, no? Out of your own work, napapagod ka na itry, no? Na napapagod ka na, lagi ka na lang nagpe-pray pero parang wala. Or napapagod ka na rin mag-intay at gustong-gusto mo nang sumuko, no? Na again, Bartimaeus could have stayed silent, but he chose to cry out. Diba? So tonight, maybe you're that person, no? You're crying out. Hindi lang kita, hindi lang physically or externally, but you're crying out inside that you really want that peace, no? That peace that surpasses all understanding, no? And the good news is, sabi nga ni Paz, Jesus will stop for you. So if you're that someone crying out and you want Jesus to stop for you, this is the perfect moment that you accept and you choose and you decide that Jesus will be your only way, your only truth. So kung ikaw yung taong yun, no? You can raise your hand, you can pray this prayer with me, or better, you can type Jesus in the comment section, no? And don't mind the person, no? Standing next to you, baka nasa public place ka, 'di ba? Daming magulo, daming maingay, no? Just raise your hand. Kung ikaw naman malapit dun sa taong 'yun na nagtataas ng kamay, no? Lay hands mo siya. Tapat mo lang yung kamay mo sa kanya, no? At ipag-pray mo siya. And again, just bow down your head, close your eyes, and pray this prayer with me. Just repeat after me. Lord Jesus, naririnig mo ngayon yung puso ko na umiiyak para sa iyo, Lord. Yung puso kong pagod na. And yung pusong nangangailangan sa iyo, Lord. Jesus, kailangan kita. And pinagsisisihan ko yung mga kasalanan ko. And now, I receive you, Jesus, as my personal Lord and Savior. Bigyan mo ko ng bagong simula. Because I believe that just like you who died on the third day and rose again to be a witness, to be the truth, to be our truth, para maging Savior namin lahat, for our ransom, for all our sins. And teach me na sumunod sa'yo for the rest of my life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. No? So, if you prayed that prayer tonight, PM mo lang kami. Again, this is a safe space
If nahiya ka, hindi ka nag-comment dyan or nandito ka man, no, message mo lang kami because we want to help you grow in your walk with Christ. Praise God. Ayan, pass for our prayer closing. Let's pray. Let me pray this benediction sa inyong lahat. May the Father continue to bless you, shine His face upon you, and may the grace of Jesus continue to manifest in your life, in your weakness, make you strong, in your success, make you humble. And may the Holy Spirit give you wisdom, comfort, peace, and make you fruitful as you continue to abide in the Lord. May this triune God bless you all, bless your family, bless your children, your children's children, your business, your health, your ministries, your tasks at home, and your tasks in the ministry, in the community. May this triune God bless you and make you a blessing. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Amen. Praise God. Teacher. Welcome. Regards kay Erky. Nandito po siya. Hi daw na. Hi. Hello daw po. Hi, Erky. Oo nga. Punta ba tayo ng mythology? God bless. God bless everybody. I'm Renee. Welcome everyone. God bless. Jollibee, Daryl. God bless.